fire hydrant o fire hydrant. Tapos dito, yan ang school nila Baki at Ate Clark. Yan, lagyan ko pa itong isang to, dalawang ano, para sigurado. Wala akong tiwala eh. Wala akong tiwala dito sa lugar namin. Medyo ano dito eh. Ha? Doon lang ako nag-park sa tabi. Akala ko hindi kayo makakarating. Karating na namin si Kaligo ko lang. Wow! Guys, good morning. Nagbabalik ang lakay at nandito na tayo sa Ignace, Ontario. Sa previous video vlog natin, nag-pick up na tayo. Nakapag-drive ako. Ay, nakita nyo naman ilang bukas na timbangan yung nadaanan natin. Sa awan ng Lord, wala naman na, hindi naman tayo na pull over. So, today, time to inspection na. Malapit na ako sa bahay, Winnipeg. Balak ko dadaan ngayon sa bahay. At pagkatapos tutuloy ako sa delivery kasi ako ang magdadala ito hanggang Regina. Regina to guys, Regina. So, check. By the beginning of the day, kailangan natin i-check. Ilaw. Ayos na. Mahaba-habang biyahe ito eh. Dito, iba rin yung ano nito. Okay, ayos. Ayan. Trailer ng owner operator to guys eh. Hindi ito trailer ng ano eh. Owner operator ng truck ang may-ari nito. O, dyan pa yung seal. Lights. Doon sa taas. Okay. Yes. So dry ang pangarga natin. Dry parts ng mga mechanical. So almost empty. Maglalagay na lang ako. Patay naman ang reaper natin eh. Okay. Tara. Muna tayo bago ang lahat. Sasayang na rin ako ng kanin ko. Nandiyan na lahat. Kanin. Tapos yung ulam ko, ayan, naka-plastic. Pagka naluto na yung kanin ko, sasapaw ko yung ulam ko na may gulay dito para uminit. Mamaya pa ako kakain. Kape lang muna. Ayan, tumulo na. Yun. Alright guys, tara. So, bali may mga nagko-comment na kapag may kapalpakan daw ako, bakit hindi ko nalang ini-edit, pinapakita ko pa. Hindi kasi guys, ang purpose ko nun, para sa ganun maaari nyong mapanood yon. At kapag napanood nyo yung video yon, maaari nyong kapulutan ng aral. Huwag nyong gagawin kasi tao lang naman tayo, nobody's perfect. Kaya ako pinapakita. Tama kayo. Meron akong kapangyarihan na hindi ipakita yan para hindi ako mabas, para hindi ako hindi mag-comment yung mga haters sa kung ano-anong mga comment nila. May karapatan ako, I'm in control kasi it's my own channel, no? Ipakita ko man o hindi, walang makakalam. Pero
nasaan yung moral ng lesson doon? So kung ipinapakita mo lang lagi yung puro magaganda, wala na. Bakit ang buhay mo ba perfecto ba? Di ba? So tulad yan sinasabi ko, that's the part of tao. Parte yan ng tao. Walang perfecto. That's a part of being human. Nobody's perfect. You watching Lakay Trucker Navigate Life here in Canada, ipinapakita ko sa inyo yung difficulties, yung magaganda at pangit. Hindi, wala kayong nakikita sa akin na puro magaganda lang. Let's say, kung nakabila ako ng ganito, meron ako na ganito, meron akong investment na bagong property. Maganda. Yun, magaganda yan. Investment eh. Bumili ako ng bagong sasakyan. Kung makakabila ako, bumili ako ng bagong GMC. Kung makakabili ako, maganda yan. Pwede kong ipakita sa vlog yan. Pumalpak ako, nahuli ako ng pulis, natikitan ako, lahat. Nasira truck ko. Yung pinapakita ko para fair. Hindi pwede rito yung puro lang magaganda na vlog mo. Kaya ang sabi ko sa mga tao na nanonood sa vlog ko, papasalamat ako sa suporta nyo. Magsasabi na pinapakita ko pa rin daw yung mga video ko sa channel ko kahit na kapalpakan na o may problema, kasi that's the purpose of my video vlog, guys. Pinapakita ko sa inyo upang sa ganon makita nyo na hindi ako perfect at hindi lahat ng ibinibideo ko magaganda. Guys, lahat ipakita natin kasi yun talaga ang real life event ng Lakay Trucker. You watching Lakay Trucker Navigate a life here in Canada, a difficult life here in Canada. Kapag may nakikita lang kayo sa akin na parang sila ka bakit ganito, parehas lang yung ibang na truck driver pero siya nakaka-invest ng ganito, nasa akin na yun. Sa mga ganung bagay, nasa akin na yun. Pinapakita ko yung maganda na pwede nyong gayahin din. Bakit ako nagkakaganon? Yung iba, ewan ko bakit hindi nila kaya. Nasa kanila naman yun nasa tao naman yun. Ayaw kong magsalita ng kung ano-ano, kung ano mang gusto nilang gawin sa kinikita nila. Kasi sa totoo lang, kapag truck driver ka rito sa Canada, kahit paano naman, medyo maganda rin ang income mo. Let's say maganda income mo. Hindi ko sinasabing owner operator lang, truck driver. Maganda income mo. Pag napunta ka sa isang magandang company, yun siguro yun. Kasi siyempre may mga nagsasabi rin sa akin na ang company nila hindi rin maganda. Wala na akong magagawa ron kasi hindi ko naman company yun Basta ang company ko, nasusustain yung pangangailangan ko, yung nakukuha ko at nasasatisfied yung income ko. Kaya naman, ang masasabi ko, maganda kung sa company ko. Guys, kasi kahit paano, marami naman tayo na provide, marami tayong na-invest, nakabili tayo ng ganito, na-pasyal natin ang pamilya natin. Yan. At saka may nagsasabi pa, bakit hindi ko daw dalhin yung mga anak ko, pamilya ko sa biyahe. Si Mrs. kasi ayaw niya, guys. At saka isa pa, kapag ito, truck mo ito, ang alam ng company mo lang is ikaw lang andun dyan. Ikaw lang. Kahit owner operator ka, driver ka, ang rules is the same. Ang company, tandaan nyo to, ang company, kung sakaling dadalhin mo ang asawa mo joyride sa'yo at ang mga anak mo joyride sa'yo sa biyahe mo, kailangan mong sabihin yan sa company mo. Kailangan mo siyang sabihin sa company mo, especially pag tatawid ka ng border, kasi yung mga anak mo doon sa Ace Manifest mo, ilalagay nila yon doon. Ilalagay nila sa Ace Manifest mo yung mga anak mo, may kasama ka diyan. O kaya lalagyan nila, di ko pa nasubukan kasi, o kaya lalagyan nila ng note sa pag-process ng Ace Manifest mo na you're with your child or your wife, ganun yon. Hindi mo basta-basta, halika na misis, mga bata, pasok dito. Tapos pupunta ka na agad sa Amerika na hindi mo sinasabi sa company mo. Bawal yung kailangan sabihin mo sa company. Kasi kung ano man ang mangyari sa truck mo, madisgrasya man kayo, baka hindi sagutin ng insurance yung mga anak mo, family mo.
yung mga anak mo kung may aksidente, kailangan mong i-declare. Hindi ko sinasabing bawal, guys, ulitin ko, hindi ko sinasabing bawal. Kailangan lang natin i-declare sa company na kasama mo, may kasama ka. Hindi ka pwedeng mag-pick up ng isang tao na hindi mo sinasabi sa kanila. Yan ang number one na sinabi ng aming safety manager, hiring manager nung nag-apply kami sa TOC. Kahit pa sa Canada yan, kailangan mong sabihin yan. Kailangan mong sabihin para alarm nila. Pero pwedeng dalhin ang pamilya sa biyahe, guys, hindi ko sinasabing hindi pwedeng dalhin. Pwedeng dalhin ang pamilya sa biyahe, basta sabihin mo lang sa company. Ayan, guys. Ayan na, nakita nyo ang vlog ko. Fair tayo, wala akong itinatago. Nakikita nyo lahat. Huli ko, nasira truck ko, nagdi-DIY ako base rin sa mga nyo sa akin, tinuturo nyo sa akin, which is I'm grateful for that. Thank you talaga sa mga sumusuporta sa Lakay Tracker. At sorry na lang yung mga baser at saka haters, kasi wala akong panahon para sagutin pa yung mga comment ninyo, kasi hindi ko pag-aaksaya ng panahon yung mga bad comment nyo. Sisirain ko lang yung mood ko, samantalang ang ganda ng ngiti ko. Alam nyo ba kung kapag masama loob ko o kaya bad trip ako, ang ginagawa ko, nag-exercise na lang ako. Number one pala yan, exercise na nakakawala ng stress. Minsan yung mga haters nagbibigay ng stress sa atin eh. Oh. Pero pag in-exercise mo na lang yan, wala na. Yes! Oo, guys, naniwala kayo sa akin. Kaya yung mga naaasar dyan ng mga buzzer haters, sorry kayo, hindi apektado lang kayo sa inyo. Ngayon pa, wala na akong iniintindi sa truck ko na babayaran, masaya na ako. Ba't ko sisirain yung mood ko dahil sa mga buzzer at haters, diba? But anyway, yun ang masasabi ko sa inyo, guys. You're watching Lakay Tracker navigate the difficulties life here in Canada. Yan, pinapakita ko lahat ng mali at saka magaganda. Yung mga mali, maaari yung kapulutan ng aral na nangyayari pala yung ganon. Kailangan iwasan ko, yeah, right? So ngayon, sila kayo nakabili ng ganito, nakapag-invest. Bakit yung ibang mga driver wala akong nakikita? Ito ang sinasabi ko sa inyo, nasa kanila yan. Pero masasabi ko, kung gusto nyo gayahin ng discount nila kay Tracker, go for it. Okay, guys. But anyway, larga lang tayo. At dadaan tayo sa bahay. I-pick up muna tayo ng pagkain. At si Mrs. sabihan ko na rin, maliligo muna ako sa bahay. At may pagkakataon pa, di laro-laruin ko muna yung mga bata. Mga bata lang, guys, mga bata. Kasi wala nang time. Alright, guys, dito na tayo sa boundary ng Ontario at Manitoba. Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the tone. Tinatawagan ko si Mrs. guys. Mahirap kasi ang signal eh. Sabi ko, parating na ako ng Manitoba. Hindi ko alam kung anong plano niya. Ayun na yung boundary. Manitoba at saka Ontario. Picture sila may kampara sana ang mahal kasi guys ng yung 5 ton, hindi afford ng Lakay Tracker ang GMC o kaya F250 or F150 o GMC 1500. Mahal. Pag kukuha ka ng pickup na yan bagong bayarin na naman. Tawagan si Mrs. Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please
tayo sa Trans-Canada Highway 1. Malapit na tayo sa Winnipeg, Manitoba. Wala, hindi ko makakontak si Mrs. Mukhang mahirap signal doon. Baka nakapokus yun sa mga bata sa pag-aalaga. Baka nasa swimming sila, nasa beach St. Laurent, sa maliit naming property sa St. Laurent. Ito, meron ako sinusundang truck. Ito. Saan kaya ito? Turk Enterprise, devoted to our driver success. Number 1800677-turkenterprise.com. Ganda. Peter Belt. Peter Belt, guys. $500. Unit 500, number 500, Peter Belt. Dito sa susunod na truck stop, magpakrudo muna ako, tapos magbubuhat tayo sa may shower. Alright. Hello. Nasa bahay kayo?
Ay, mag-shower na lang muna ako dyan. Tapos aalis ako ng mga bandang alas 4. Pumunta ka na lang sa top. Naligo na yung mga bata eh. Dito na ako sa sa malapit diyan sa magparking. Para to school. Diyan na lang kayo sa bahay, wag niyo na akong antayin. Antayin mo na lang ako diyan, mag-shower lang ako. Ay. At ayaw mo na lang i-diretso sa top ka lang para safety. Alis din ako mamaya. Nang madaling Take exit araw? 348 Hindi, ngayon din hapon. on the right to Highway 100 West. Baka lang ba? O sige. Oo, magpakulo ko lang ng ulam dyan, Han. Kakain lang tayo, tapos alis din ako. Deliver dito alas 8 eh. Linggo naman ngayon, hindi naman matraffic, kaya okay lang dyan. Maluwag dyan. Sige. Ang bahala. Luto ka na lang dyan ng nilaga. Love you. Sige. Yeah. Sige. Alright guys, rekta tayo sa bahay muna. In 4 miles, turn left on Login Okieng Boulevard. Oh. Going to 721 College Avenue, Winnipeg, Manitoba. Alright guys. So, nandiyan naman pala sila misis sa bahay. Kauwi lang nila galing St. Laurent. Dadaan muna tayo sa bahay. Dadaan muna ako sa bahay para mag-say hi sa mga bata. Tapos, ipagpatuloy natin ang biyahe. At saka makashower din ako. At
makareplenish tayo ng konting baon kapag nagluto si Mrs. Kung ano man yung nabili niya doon, kung may nabili siya kasi hindi pa siya nakapag-grocery. Ito, dito tayo dumaan sa Center City of Winnipeg, guys. Makikita nyo yung Center City of Winnipeg. Sa hindi familiar sa Winnipeg, ito. Center City of Winnipeg. Sentro ng Winnipeg. Ito guys. Alright. So, ito yung malalaking building ng aming City of Winnipeg. Ito. Hindi ako familiar sa mga building dito eh. Ito lang ang familiar ako dito sa building na to. Ito yung nasa right side, ito may plug na to. Ito, ano to guys eh. Ano to, dito kami nagano ng Canadian citizen. Railway station, ito to. Ito doon sa railway station yata yan. Mayroon siyang ano eh, Baya Railway Station. Itong building na to. Ito, malaking building na to. Union Station pala yun. Union Station. Dito kami nagka-Canadian citizen. Nag-vote taking. Familiar ako dito sa Winnipeg guys. Kaya hindi na ako mag-TPS dito. Alam na alam ko ito kasi nag-Cisco nga tayo. Truck driver ako sa Cisco. So, kabisado ko tong Cisco. Ay, itong Winnipeg. Familiar ako rito. Ito ang sentro ng Canada na sinasabi nila, itong building dito sa gitna nito. Ito kung hindi ako nagkakamali, ito malalaking building niya to. Bell, MTS, MMF, BEAM, Bank of Montreal, TD. Itong malalaking building dito. Canada. It's a multi-million dollar building. Landmark. Welcome to City Center of Winnipeg. Ay, hindi pala pwedeng kumaliwa rin eh. Tayo! In 1/4 mile, keep right to Disraeli Freeway. Ito lang tayo tapos kakaliwa tayo rito sa ano. Kaso nga lang, may mababang tulay doon. Kaya yun ang iniiwasan ko. Tignan natin kung makakadaan tayo.
Otherwise, dito ko dadaan sa walang daanan doon. Hindi tayo pwedeng kumaliwa. Kakanan lang. Keep right to Disraeli Freeway. Dito tayo, kakanan tayo rito. Kasi may mababang tulay doon, hindi pwede tayo doon eh. Hindi tayo pwede ron. Ay dito tayo dadaan. Para makarating tayo sa bahay. In 1.25 miles, turn left on Hespeler Avenue. May mababang tulay dito oh, pagka kaya merong ano rito. Merong tulay dito na mataas. Pero doon kasi pa-underground kaya hindi pwede ang truck doon. Masyadong mababa. Kaya dito tayo dadaan sa taas. In 1/2 mile, turn left after the cemetery. Yup. Turn left at the traffic light. Tapos may mababang tulay dito pero pwede ang truck dito. Para makarating tayo sa bahay. In 3/4 mile, turn left on Main Street. Ito yung tulay. In 1/4 mile, turn left before the Dollarama, then take the Four. right. Kasya yan.
Ilang beses na ako dito nga tumawid eh. Nung pang nagsisis ko kami yan, pwede kasya to. Turn left at the traffic light, then take the third right. Hindi na, bakit pa ako magli-left dyan? Diretsuhin ko na lang ito, bahay na namin to eh. Diretso na lang tayo, pinapakaliwa pa ako. Ito, diretso na lang to. Truck route naman ito eh. Naglagan yung si Bossing. Ano yun? Ay, speaker. Guys, ang lugar namin dito sa mga hindi Turn left familiar at the dito traffic sa light, then Winnipeg. take the third right. Turn right on Andrews Street, then take the second left. Diretso yun na natin. Diretso lang ito. Wala namang kailangan pang mag left and right. I-truck route naman lahat ito. Truck route. Turn right on Mackenzie Street, then take the second left. Doon tayo sa malaking dadaan. Turn right on Parr Street, then take the second right. Ang bahay namin yan sa kabila. Pero doon dito tayo iikot tayo doon sa mountain kasi yun ang truck route. Turn right on Arlington Street, then take the second right. Ano? Hindi pwede ang truck doon, hindi truck Turn route right yun. on College Avenue. Hindi pwede ang truck route doon. Ito. Dito ang truck route, makikita mo ito. Mountain truck route, kakanan. Diyan tayo sa mountain, malapit sa malapit sa ng mga Turn right on Benton school ng mga anak Avenue, namin. then take the first right. Ayan nata-truck route doon sa banda rito. Dito lang. Truck route ito. Kapag ka hindi ka pamilyar, Turn right on Parr Street, then take the first left. Turn right on Mackenzie Street, then take the first right. alright guys, dito ako magpapark. Mag-shower lang ako tapos alis na tayo. Doon sa kabila, mas maluwag.
Dito tayo mag-park. Mag-shower. Alright. Kabilang muna tayo rito. Yan. I-lock natin, tapos lagyan ko pa ng isang padlock ito para sigurado. Mahirap na. Andun naman yung ano, malayo tayo sa ano na yan, ang tawag dyan, yung fire hydrant o fire hydrant. Tapos dito, ayan ang school nila Baki at Ate Clark yan. Lagyan ko pa itong isang to, dalawang ano, para sigurado. Wala akong tiwala wala akong tiwala dito sa lugar namin. Medyo ano dito ito, walang nakalagay dito na ano, hindi tayo matitikitan. Walang nakalagay na bawal mag-park. Parkingan talaga ng ano to. Minsan may mga truck din ako nga. Ang kapitbahay ko rito, kapag record ko. Dito dapat ako magpa-park. Hindi pwede kasi andyan yung fire hydrant. Ito. Diyan ka talaga matitikitan. Ang ganda naman ng pagkakayari ng ano nila. Oh. Kila Ruben to, si Ruben, kay Ruben. Pwesto nila Ruben. Ayan guys, ayan ang Paradise School. School ng mga anak namin. Doon naman yung truck natin, nakatabi. Tapos sa bahay, mag-shower lang ako, tapos kung ano naluto ni Mrs. Mag-say hi lang ako sa mga anak ko. Sabi nga nila, kahit na busy tayo, dadaan naman ako ng Winnipeg. Bukas pa naman yung delivery ko, 6 na oras driving pa. Pagkatapos ko dito, alis na rin ako. Mag-shower, say hi sa mga bata, maglabing-labing konti kay Mrs. Hug. Alis na agad. Ganun lang yun. Tama ba? Gusto ko sa inyo guys Yan. Isang anuhan lang, bitbitan. Wala naman akong dadalhin mga yun lang yun. Bahay, dito na tayo sa bahay. Ha? Doon lang ako nag-park sa tabi. Akala ko hindi kayo makakarating. Karating na namin si kaliligo ko lang. Maliligo lang ako rin. Magsisihay lang ako sa anuhan, mga bata at sa sayo. Si hi sa mga bata. Aray ko.
Luluto si Mrs. Magsisihay sa mga bata. How are ya? Hi, Pa! Who's here? I didn't know you were here. I know. I'm back. Who's with me? Ay, Papa is here eh. How are you guys? I miss you. I miss you. You're not just come right away. Cellphone agad-agad. Okay. So how's the beach? You guys went into St. Laurent, right? I thought you guys is not coming home. That's why I did not tell to mom. No, I'm just coming home only and then I will leave later. I'm just gonna take a bath, let's eat. Whatever mommy's plan. Anong linuluto mo, han? Yan, napapusin pa. Pag-iwan-walayin ko pa. Okay lang, mahaba pa naman ako. Sa mga alas 5 o sa alas 6 siguro ko alis. Mag-shower muna ako. Anong pwedeng ulamin para makakain tayo? Ito yan? Meron mga frozen dyan. Oh, maglaga ka na lang. Yan tayo niya. Oo. Ayan. Baka sa fire, hazard. Hindi, tinignan ko maigi. Baka walang saysay ang pagpapark mo. Akong doon din sa fire hydrant tayo mag-ano. Ayan guys, maliligo lang muna ako. At makaluto si Mrs. kakain. Ayan. Kumusta ang St. Laurent Hunt? Okay lang. Kumusta ang Arbe? Okay lang. Okay. Sige, pagka naluto mo ito, kakain Nakula tayo. namin yung mga kahoy doon. Okay. Ayan. Alright guys, ayan. Tapos na ako mag-shower. Pabilisan lang. Pagkatapos namin kumain, pagkatapos makaluto ni Mrs., nood muna kami Netflix. Doon tayo Netflix, han? Pag nanood ng Netflix, iba iisip ng iba eh. Kailan natin matapos to? Tapos kakain na tayo. Lice, kain! We have nilaga ni Mami. Nilaga yan, Han? Oh, nilagang baboy. Baboy. Okay. Okay, sige. Kakain na tayo. Who's leading the prayer? Slowly, Ate Sinel. Okay. Name of Father, Son, Spirit, and Almighty God, bless us in this food they're about to eat, and show us your grace by guiding them from here on our daily path towards your light. We ask this through your Son, Jesus Christ our Lord, in the name of Father, Son, Spirit. Okay. Guys, tara kain na tayo. Ayan. Dito tayo sa bahay. At kakain lang muna kami. Nilaga. Kumbaga sabi nga nila, kahit gaano pa tayo ka-busy sa biyahe, may pagkakataon tayo ngayon. Nasa bahay, naligo na ako, kakain. May alis din ako, nakita nyo naman sa mga previous beach vlog natin. Nakapag-prepare na rin si Mrs. ng baon ko. No? Tara, kain tayo. Guys, yan, bigyan mo please lang. Thank you. So, kumusta naman ang inyong ano doon? Tara na. Is this sour? Bigyan. Paano? Sagayan. Sa akin. Si Baki, nag-swimming? Yeah, he did yesterday, Carl. You? Oh. You swim too? How about Clarky? We were having super fun. I was having super fun up there. Wait, bakit? You're having a super fun? We were exploring the bottom of the beach. You exploring the bottom of the beach? Yeah. no. Did you see something at the bottom of the beach? Guys, kain tayo. Just only rocks. Oh, Bowl na. bowl ko to. Kaya pwedeng humigop. Sabi ko sa mga iba. Wag daw ako maghigop sa bowl ko. Grabe naman yun. Bowl ko na nga, hindi ko pa pala ba. Yan na. Guys, kain tayo. Yan talaga ang mga tao. Talagang perfect sila. Perfect. May kain kayo sa amin. Kain tayo, Nilaga. guys. Kain. Kain Nila- tayo! Uy! What is it, bakit? Let's eat. Hindi, yung Tagalog. Sure. Kain tayo! Good job. Ano sasabi ko? Ate Clark, you know how to speak Tagalog now? Speak it. Kain na tayo. Kain tayo, guys. Wait, you had the Korean accent, kind of. Masarap sana to Han, ano? Because Korean I'm accent? Korean. Did she now?
Sarap kung meron tayong patis. No guys, nung ganito. Tatay ko dati pag nagluto ng ganito. May tatay is in heaven now. Nagluto ng ganito eh. May patis kami. Sausaw mo sa patis. Yung repolyo. Sausaw sa patis yung repolyohan. Hey. Oh, sorry. I didn't know that was Nostalgic. So paano guys? Tutuloy ko na vlog ko dito. Kumain muna kami. Join ko muna tong ilang oras lang sa bahay. Tapos alis na tayo mamaya. Say bye bye now. Bye. Thank you for watching guys. Bye-bye. Bye, everybody. Bye. Lakai Tracker.